Puso, ano ang paborito niyong subject noon sa school? Math ba? 24 times 3, 60? 72? 72. Mali ako. O baka naman science? Malay ko dyan. Atom? Baka naman recess ang paborito niyong subject noon. Hindi ba nakakamiss bumili ng palamig? Street foods? At tinapay? Kahit barya lang sa ating paningin ang pambili sa mga ito, malaking tulong ang barya-barya sa mga nanay at tatay na pangunahing pangkabuhayan ang pagtitinda. Katulad na lang ni Nanay Livy. Noong 2023, nag-trending siya online dahil sa kanyang munting tindahan na may puso. Sa tabi ng isang public high school sa Barili, Cebu, matatagpuan ang tinatawag na tindahang may puso. Ako po si Nanay Livy, tawag sa akin dito, 57 years old, taga Maghanoy, Barili, Cebu. Piso-piso lang daw ang tubo ni Nanay Livy sa mga paninda niya. Karamihan kasi sa mga ito, binibili lang din niya sa mga kaibigan. Puwera na lang sa mga palamig kung saan siya raw mismo ang nagtitimpla. Ang juice ko mag-prepare sa mga bata, ma'am, more on milk. Yung ginagamit ko, yung gatas na gatas. Araw-araw, nasa 400 piso raw ang kinikita ni Nanay Livy. Pinilit na kinakasya, ma'am. Kasi may naman kami mga maintenance ba yung asawa ko. Ako may tinitake na mga maintenance. Yung asawa ko sa diabetic at saka sa high blood. 9 na buwan pa lang siya sa pwestong ito, pero ang mga bata sa tabing paaralan, napamahal na raw kaagad sa kanya. Araw-araw yung mga bata, ma'am, grabe ang nila sa akin pagdating dito ba, good morning, Nay. Yung iba, ma'am, tingin-tingin lang, walang pera. Yung sabihan ko naman, anong problema? Nay, gusto ko yun. Okay. Bigyan ko naman sila, ma'am. Yung iba, umutang. Pero sa isip ko, anong ibayad? Wala namang pera, no? So, binigyan na lang, ma'am, para makakain naman. Kasi kung ang bata walang laman ang tiyan, hindi naman makapasok yung pinag-aralan sa school. Isang araw, nakaisip siya ng challenge para ma-inspire ang mga estudyante. I-challenge ko sila na mag-aral kayo mabuti kasi kung mataas yung marka ninyo, bibigyan ko kayo ng free snacks. Nagpatulong daw si Nanay Livy sa kanyang bunsong anak na si Giselle para gumawa ng karatula para sa mga bata. Actually po, nagdalawang isip ako nung at first because kasi marami po siyang kasama dito eh. Kino-consider ko din po yung mararamdaman nila kasi syempre makakapag-attract ng mga bata. Pero naisip ko yung intention niya is super pure. So gusto niya talaga is ma-inspire yung student. So why not? Pinaghandaan daw ni Nanay Livy ang pakulo niyang ito para sa mga bata. Nag-ipon na ako ng piso, yung ilan yung pisong maabot sa akin, gi-save ko para kung magkano yung maipon ko, yun ang i-budget ko pamigay sa kanila. Umabot sa 300 pesos ang naipon ni Nanay Livy. Ang 300 pesos umabot sa 20 bata ang nabigyan niya ng free snacks. Sobrang masaya ako, ma'am, kasi makita mo yung mga bata na masaya sila na nakatanggap. Para naman na sila mga anak ko ba. Dahil sa sobrang proud sa kanyang nanay, naisip daw itong i-post ni Giselle online. At kalaunan nga ay nag-viral na ito. Sobrang nakaka-proud po because as someone na gustong maging teacher din, pinag-aaralan po kasi namin yun, yung positive reinforcement na binibigay natin sa students is talagang effective siya. Aside from saying na mag-aral ka ng mabuti, kapag nafe-feel nila na compensated yung efforts nila, mga achievements nila, talagang nagsisikap sila. At nakita ko din po nung day na yon, nagtatakbuhan sila para ibigay yung nila, test paper. So sabi ko nga, oo nga no, effective. Kasi yung iba na hindi naka-perfect, sabi nila sa susunod talaga gusto nilang mag-perfect sa kanilang exam para naman may matanggap sila. Matapos mag-viral ang post tungkol kay Nanay Livy, may mga netizen na nagpadala na rin ng tulong. Marami namang na-appreciate, ma'am, no? So, mas marami namang tao na nag-ano sa akin na mabuti yung ginawa ko. So, nagbigay sila. Sa second nga namin na pamimigay, almost mga 9,000 yung nabigay. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iipon ni Nanay Livy para sa susunod na grading ng mga estudyante. Hanggang nandito ako, ma'am, gagawin ko ang makakaya lang.
para makatulong naman sa kanila. Kakaiba talaga ang pagmamahal ng isang nanay, no? Si mama po, siya po yung klase na mama na sobrang mabait, mapagmahal at maintindihin. Yun yung pinapakita niya dito sa mga suki niya dito sa paaralan. Yun siya sa amin po. Yung mapagbigay, yung gusto niya na yung kung ano ang mapoprovide niya is binibigay niya talaga. Sa tulong ni Giselle, namili kami ng mga dagdag paninda na maaaring makatulong kay Nanay Libby. Sa tingin ko po, yung makakatulong talaga sa kanya is yung mga sahog ng juice niya, gulaman, yung gatas. Sa akin ba yun? Salamat. Malaking tulong naman yan sa akin, sir. Makapamigay naman ako sa mga bata. Ipalago ko itong binigbigay ninyo. Salamat, sir. Pero syempre, mayroon pa kaming sorpresa para kay Nanay Libby. Dahil bagong taon, Ma'am, Ano yan, sir? abay may bago rin siyang signage sa kanyang tindahan. Ay, malaking tulong to. Kasi makikita na sa mga bata na may Nanay Libby Store. Salamat, GMA. Yun ang signage ni Nanay Libby. Ika nga'y kung sino pa ang kapo, sila pa ang mas bukas ang palad. Ang kwento ni Nanay Libby, isa lang patunay na marami pa rin mabubuti at mapagbigay sa mundo. Wow! Kaya kung anumang blessings ang natatanggap ni Nanay Libby sa kanyang negosyo, abay, deserve